cravings! Welcome back sa ating video. And for today's video, samahan nyo na naman ako sa isa na namang pangangati ng aking mga paa na hindi ko na mapigilang maglakwatsa. So, eto na nga at nakapagdesisyon na naman ang inyong lingkod na sumilip at pumasyal sa mga lugar-lugar dito sa ating kapaligiran. Siyempre, boring naman tayo paminsan-minsan at may special occasion naman. Kaya tara na, samahan niyo ako sa isang sightseeing. At habang binabagtas, ang lalim na Tagalog nakakaloka. So habang binabaybay natin at binabagtas ang kahabaan ng North Luzon Expressway. Pinas lang ang peg. So mga ka-seriously speaking, habang na tayo binabagtas natin ang daan, mahabang daan, papunta sa ating location for today's video, ay maraming tumatakbo at naglalakad-lakad sa aking kaisipan. Di ba nakakaloka? Tumatakbo at naglalakad-lakad. Ano yun? May mga paa. So ito, ini-enjoy ko muna ang mga eksena sa kalsada. Ini-enjoy ko muna yung mga nakakasalubong naming sasakyan. At syempre, ninanamnam ko yung lamig kasi mag-change na ng weather dito. It's springtime. So, ninanamnam ko yung lamig bago ka makanamnam ng kakaibang init. Init talaga. So, ito na nga mga kapatid. Simula sa aking location ay estimated hour ng ating paglalakbay ay 1 oras at kalahating minuto. 1 hour 30 minutes po ang kailangan nating ibiyahe, i-google sa ating pagbibiyahe para marating natin ang isa sa pinupuntahang simbahan dito sa Karatig Puok. Karatig Puok. Yes, mga kapatid. So, eto na nga. Nung wala pa po tayong karanasan na pumunta sa ibang lugar, at mga kabataan natin, ang dami nating mga lugar na gustong puntahan. And of course, dream ng karamihan sa ating mga kababayan o ibang tao, ibang nasyonalidad, ang makita syempre at mapasyalan ng mga bansa sa Europa. At tayo nga po ay mapalad dahil naparoon tayo ng pagkakataon na makapasyal, maapakan at magtrabaho dito sa Europa. So, siyempre, kapag sinabi mong Europa, ay makikita mo talaga yung kaibahan niya sa ibang country or sa ibang kontinente. At ito na nga, makikita mo talaga yung mga iba't ibang disenyo, lumang-lumang disenyo ng kanilang mga buildings. Actually, nakakabusog ng mata. Kapag nakita mo talaga yung mga structures, buildings nila, and of course, yung kanilang mga stores, kasi kakaiba yung kanilang mga sistema dito which is napakayaman ng mga bansang nasa Europa kasi iba talaga yung kanilang government or social security or when it comes to their locals and foreign workers. Ibang-iba talaga, mararamdaman mo talaga na Europang datingan. So, sa ating pupuntahan mga kapatid ay isinulat ko na siya sa aking bucket list noon pa man. Nung hindi pa ako nakakarating dito sa aking location, current location, yung ating pupuntahang lugar ay matagal ko na siyang isinulat sa aking bucket list. Kasi napakaganda at napaka-miraculous ang lugar na ito. Actually, lahat ng mga bumibisita dito sa parting Netherlands, Luxembourg, yung mga neighboring countries niya, ay hindi talaga nila naiiwasan na bisitahin ang lugar na ito. At base sa aking pagre-research, ang pupuntahan nating lugar ay isang basilika. Siyempre, katatapos lang ng Holy Week, so one of my panata ba yun ang tawag doon, ay makapasok man lang o makapasyal sa isang basilica, church, or chapel. Pero hindi ito yung aking first time na mabisita ang lugar na ito, ang chapel na ito, ang basilica na ito. Kasi nung una akong pumunta dito, I was advised by my friends
here na you have to, kailangan mo na magkaroon ng mga dasal ng iyong puso. And kailangan mo ng pag-isipan while nasa daan ka pa lang, isipin mo na yung mga bagay-bagay na gusto mong hilingin. Kasi ayun na nga ang sinasabi nila na isa itong napaka-miraculous na basilika. Napaka-old na basilika at kapag nakarating ka na doon ay ma-appreciate mo talaga siya. So, hindi ito yung unang pagkakataon. This will be my second time kasi knowing na mga pinagdasal ko noon ay not all of them, pero nagkatotoo yung mga hiniling ko. May mga hiniling ako na nakikita ko na naging positive ang outcome niya. So, nung first time ko na pumunta doon, sabi ko, kung talagang totoo na mangyayari yung mga ibang hiniling ko, babalik ako sa lugar na ito. So, this is the time na kailangan ko ng bumalik para magpasalamat. At syempre, magdasal at huminging muli. Umaasang hihinging muli na magiging totoo, magkakatotoo ang ating mga dasal at kahilingan sa ating Panginoon. So, at this point, mga kapatid, ayan, malapit na tayo. Nakikita na natin yung top ng basilika. Yan po ang tinatawag na Basilica de Notre Dame Scherpenhobel. Yan, Scherpenhobel, I don't know if I pronounce it right, pero yun po yung pangalan niya. Ayan, at nasa paligid-ligid na tayo mga kapatid ng simbahan. Ayan, pero bago tayo pumasok, muna tayo, background check. Chinek muna natin yung kapaligiran kasi amazed talaga ako sa kanyang kapaligiran. I-imaginein mo, mga puno, mga kabahayan. Sa area na yan mga kapatid, I think, it's a residential area. May mga kainan. On the side of the basilic, meron siyang park, mini park na pwedeng pahingahan or additional pampaganda ng basilika. Ayan, at nakikita nun niya, papalapit na tayo sa basilika. Ayan po yung kabuuan ng Basilique de Notre Dame Scherpenhobel. Yan na po siya. Kung tutuusin, kung titignan po nating mabuti, ayan, napakaliit lang niya. Hindi siya kagaya ng mga basilika talaga na as in total na ang laki-laki ng ground area niya. Mas lalo ito mga kapatid kapag pinasok mo na ito, mas maa-amaze ka kasi parang mas maliit doon sa loob pero napakaganda niya talaga. So, yan ang anyang outer look. Ayan, at papasok na tayo sa loob. Ayan, marami ring bumibisita sa lugar na ito. Makikita mo pa lang from the entrance na napaka-solemn ng lugar. Kumbaga, walang nag-iingay. Kumbaga, yung step lang ng shoes mo ay parang nahihiya ka pa. So, here we go. Ayan mga kapatid. So, taimtim na nagdadasal yung mga tao sa loob. Actually, siguro walang misa ngayon. Kaya, konti lang yung tao. Mga walk-in lang yung mga tao para sinadya lang talaga nilang bumisita para magdasal. So, ayan po yung kanyang loob. Makikita mo talaga yung pagka-antique. Antigo po yung loob niyan. And accordingly, may mga parts dyan na puro silver, pure silver and gold daw. Yung mga rebulto, yung mga lining ng mga pagkagawa ng mga rebulto. Ayan. So, our other pangalan niya na ibinibigay sa kanya ay Our Lady of Scherpenhobel. Yan. So, ang ganda lang talaga ng area mga kapatid. As in, mararamdaman mo, maisa sa puso mo yung iyong pagdadasal kasi napakatahimik, napaka-solemn. Mahihiya ka pa talaga na mag-ingay kasi lahat ng tao is nakafocus sa kanilang mga prayers and nakafocus sa kanilang wishes sa loob ng cathedral. So, yan na po yung Our Lady of
Scherpenheuvel. Yan na po yung ipinangalan sa basilika na ito. Ayan, at gustong-gusto kong tinititigan talaga yung imahen dyan na nasa harapan kasi ano niya talaga, napaka eye-catchy. Mapifeel mo talaga na parang minsan pag dadasal ka, kinikilabutan ka rin. So itong area na to na ating pupuntahan ngayon ay kapag may mga misa, most of the time, kasi pa-circle pa bilog yung arrangement ng mga upuan kapag nagsisimba. So, mapupuno ho lahat yan. So, meron po isang pintuan dito. Ito na po yung labasan. Oo. Pero in this part, mga kapatid, nandito yung kung saan merong tirikan din ng kandila. Pwede kang magtirik din ng kandila sa area na ito. Opo. Pero ito po yung area na kung saan pwede mong isulat yung mga wishes mo. So, ayan na po. Pwede mong isulat yung mga gusto mong kahilingan mo sa ating Panginoon, and ipapasok mo lang sa box na yan, and sabi nila, kinokollect daw yan every mass ata, and binabasa nila, trinatry nila na basahin yung mga nakasulat dyan. So, wala naman sigurong masama kung ating susubukan, kaya syempre, i-try natin na ilapit ang ating mga kahilingan, ang ating mga daing, ang ating mga suliranin. At syempre, hindi lang po sa suliranin, kundi ang ating pasasalamat sa ating Panginoon na sa lahat ng mga biyaya, sa pagkanyang pagpapala, sa kanyang awa sa atin at sa buhay na ibinigay niya sa atin. At syempre, hindi lang naman para sa ating sarili ang ating mga kahilingan at ipinagdadasal o binubulong sa ating Panginoon, kung hindi kahilingan din para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, magulang, kamag-anak, at syempre, hindi rin natin nakakalimutan na ipagdasal ang ating bansa. Ayan. So, isinusulat ko po yung aking mga taimtim na panalangin. Ayan. Kasalukuyan ko po na talaga. As in, second time ko na talaga itong gawin, and I find out na it's really working. May mga prayers na natutupad, may mga prayers na hindi pa naibibigay, pero sa ating pakikipag-communicate sa ating Panginoon at pagpapakita sa Kanya ng ating determinasyon na makamit at ang ating puso, purong pusong kahilingan, ay mag-antay lang tayo at ibibigay din niya in His right time. So, tapos na po tayo sa loob, at ito na po yung kanyang panglabas na look again. Ayan. At ayan po, kasi ang ganda-ganda lang talaga niya po yan. At tayo po ay pauwi na at this point. So, thank you again for watching my video. Bye!